Parang nagsisisi ako na mga anak ko, hindi ko na kuwan talaga ng pagpapalaki. Sadyang hindi madali takasan ang mga multo ng nakaraan. Kasing hirap ng pagtanggap sa mga masasakit na katotohanan at pag-amin sa mga mabibigat na kasalanan. Hindi ko na ikinaya na manlalaki ako. Lihim na lihim yun. Lihim ko sa mga anak ko, sa asawa ko. Ngayong gabi, isang ama na di umano nagpabaya sa kanyang mga anak ang buong tapang na ilalantad ang kanyang sarili para makahingi ng kapatawaran. Iisipin mo yung wala magulang mo. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita, parang ang daming kulang. Subalit kapatawaran nga kaya ang naghihintay kay Mang Domingo. Nung namatay ng nanay ko, yun, parang gusto ko na talaga siyang makita. Huli na kaya ang lahat para siya'y kilalanin at tanggapin ng kanyang mga anak. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Akala ng marami sa atin, walang kasing kulay at kasing saya ang mundo ng mga bading. Pero katulad din ng marami sa atin, masalimuot ang kanilang buhay. Puno ng mga pagsubok at pagdududa sa sarili. Katulad ng 68 anyos na si Mang Domingo, tanggap na ang pagkatao, pero minumulto ng alaala ng kanyang mga anak na iniwan niya at tinalikuran 4 na dekada na ang nakararaan. Ay, ang lang ko, bago lang ako mawala sa mundo, matanda na ako, makita ko sila. Ito ang mga salitang binibigkas ng 68 anyos na si Tatay Domingo tuwing siya'y nag-iisa. Inuusig kasi siya ngayon ng kanyang konsensya sa ginawa niyang pagtalikod sa kanyang mga anak at ang paglilihim ng isang bagay tungkol sa kanyang sarili sa loob ng 4 na dekada. Ang katotohanang siya'y isang bakla. Aminado si Tatay Domingo. Nakipagrelasyon daw siya sa kapwa lalaki bago niya nakilala ang babae na kanyang pinakasalan. May naging kalibin ako na gidin. Kaya kumbaga, yun ang pinagmulan na hinanap-hanap ko na ang ginagawa sa akin ng kalibin ko. 8 taon daw siyang nagkaroon ng live-in partner na bakla bago niya nakilala ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, inalok niya ng kasal ang babaeng yon. Nag-asawa ako nung unang, edad ko 22. Pinano ko yan pag-aasawa noon, para ako, tumandama ako, may mga anak akong makuhan. Subalit kahit totoo daw ang nadama niyang pagmamahal sa kanyang kabiyak, hindi pa rin ito nabago ang tunay na pagkatao ni Tatay Domingo. Hindi ko na ikinaya na manlalaki ako, lihim na lihim yun. Wala raw kamalay-malay ang asawa ni Tatay Domingo sa lihim nitong gawain. Kaya't nagpatuloy lang ang relasyon nilang dalawa hanggang sa nabuntis niya ito. At dito na nagsimula ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Inaaya ko nung doon kami manirahan doon sa lugar nila, sa La Union. Eh siyempre ang trabaho ko dito sa Kuan, sa Fortune Motor sa Maynila, hindi ako pumayag. Yun lang ang inano niya na hindi ako pumayag doon manirahan. Umalis siya nang walang paalam sa amin. Kaya't kahit ipinagbubuntis na ng kanyang asawa ang kauna-unahan nilang anak, pride pa rin daw ang umiral kay Tatay Domingo. Sabi ko, pag hindi siya bumalik sa loob ng 3 buwan, bahala na kung ano mangyari sa kanya, bahala na rin ako sa sarili ko. Yun nagipas siya ko noon. Marianito ang ipinangalan ng kanyang misis sa kanilang anak. Nalaman daw ito ni Mang Domingo
nung nakatanggap siya ng imbitasyon sa binyag. Pinadalhan lang niya ako nung binyag na ng anak ko dahil sinulatan akong pinauwi roon. Matigas naman ako na hindi ako umuwi. Hanggat sa nagpabinyag ng bata, pinadalhan lang niya ako ng litrato ng binyag. Lumipas ang panahon, patuloy na nagmatigas si Tatay Domingo at tiniis na hindi makita ang kanyang mag-ina hanggang dumaan ang 7 taon at muli siyang nasapul ng pana ni Cupido. Muli, isang Eva ang kanyang sinuyo. Nung makilala ko nga si Elisa na yan, niligawan ko rin, namanhikan ako sa kanila hanggat sa nagpakasal din kami. Nagkaroon ng 3 supling si Tatay Domingo sa kanyang pangalawang asawa. Sa bagong katuwang sa buhay, hindi na inilihim pa ni Tatay Domingo ang pagkakaroon ng panganay sa ibang babae. Subalit pinanatili niya pa ring sikreto ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Pag nasa loob ako ng pamamahay namin, ng asawa ko, ako nahaligin ng tahanan. Pero pag nasa labas na ako, ginagawa ko na yung isang giya ko. Kasi nung panahon pa namin parang hindi pa tanggap sa society natin ang isang gay. Bagkus, ibang problema ang sumubok sa tatag ng samahan ni Mang Domingo at ng kanyang pangalawang asawa. Yun nga, natanggal ako sa trabaho dahil iniwi namin yung bata sa Masbate. Wala rin nangyari, namatay din ang bata doon sa ang panganay kong anak doon sa pangalawang kasal. Matapos matanggal sa trabaho at mawala ng anak dahil sa sakit, pinilit ng mag-asawa na makabangon. Nagdesisyon silang doon na lang sa probinsya manirahan at magtayo ng maliit na negosyo. Ito naman misis ko ang nagloko na hindi pinabayaan niya ang tindahan namin. Puro utang doon sa mga kamag-anak niya, hindi niya masingil. Hindi nagtampo rin ako. Ako naman na nagtampo dyan sa pangalawang asawa. Pinagpasya ako na sabi ko, iwan ko sa tindahan, babalik ako ng Maynila. Sa pangalawang pagkakataon, tinalikdan ni Tatay Domingo ang binuo niyang pamilya. Hindi na siya muling nagpakita pa sa mga ito. Hanggang sa lumipas na ang maraming taon, heto si Tatay Domingo, solo flight pa rin sa buhay. Kasalukuyan siyang naninirahan sa Samar, malapit sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang katandaan, sari-saring sakit na raw ang kanyang nararamdaman. Ang tingin niya sa mga sakit na ito, kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Pagka hindi ako nakainom ng gamot, namamagaan itong mga joint. Ay, 45 pa lang edad ko, sakit ko na yan. Talagang paan namin yan na magkakapatid, puro mga rayuma. Unti-unti na ngang nauupos ang lakas ni Tatay Domingo, kaya't wala siyang ibang hinahangad, kundi ang makitang muli ang mga anak na minsan kanyang napabayaan. Ay, ang lang ko, bago man lang ako mawala sa mundo, matanda na ako, makita ko sila. Wala naman diferensya kung hindi nila ako kilalanin din dahil hindi naman ako nag-aruga sa kanila. Basta makita ko sila, maligaya na ako. Kung ano man ang mga pagkukulang ko sa kanila, hihingi ko ng tawad sa kanila. Halimbawa po na sabihin nila sa inyo na nanumbat sila, ano pong isasagot mo po sa Ay, titiisin ko na lang. Dahil talagang nangyari yun, isumbat nila sa akin siguro. Unang-una na nga doon sa hindi ko pagpapalaki sa kanila. Sa dapit hapon ng buhay ni Tatay Domingo, nananalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pinakahuling kahilingan sa mundo. Marianito, kung nakikinig ka man, ako nanawagan sa inyo bilang isang ama na kahit sa ulin-salili magkita-kita tayo. Rachel, Rinali, narinig ninyo na aking panawagan. Ano dito ang iyong ama? Gusto makipagkita sa inyo. Sabik na akong makita kayo. Matapos ang aming masinsinang panayam kay Tatay Domingo, nalaman naming Marianito Albelda, Rinali Albelda at Richelle Albelda ang pangalan ng kanyang mga anak. Posibleng naninirahan pa rin daw sa San Nicolas, Agoo, La Union ang kanyang panganay na anak na si Marianito. Habang ang mga anak niyang babae na sina Rinali at Richelle, maaring nakatira pa rin daw sa Lias, Marilao, Bulacan.
Sa abot ng aming makakaya, sabay naming hahanapin ang mga anak ni Tatay Domingo sa magkaiba niyang mga asawa. Sir, si Richard Melchor po ito, sir, ng reunion sa QTV11. Yes, sir. Yes, sir. Opo, sir, magtatanong lang po sana ako, sir, kung meron kayong nasasakupan po dyan na ang pangalan po ay Rina Lee at Richel Albelda. Sir, po, tama. Albelda, mga kanto ng Albelda, si Rina Lee at saka si Richel. Bali, apo ito ng Luz Maglasang. Mga taga-SPD compound sila. Dito sila sa may Barangay Lias, Marilao, Bulacan. Sir, bali sir, mag-inquire lang sana ako, sir, kung meron kayong nasasakupan po ng pangalan ay Marianito Albelda. Pagkilala ko yun, pamangkin ko yun eh. Anak yun nung namatay kong kapatid. Sir, may kilala po ba kayo, sir, na Domingo Albelda? Bayo ko yun. Siguro puntahan nyo na lang si Marianito dito sa La Union. Tao po, magandang gabi po. Ako po si Richard Melchor ng reunion sa QTV11. Dito po ba nakatira si Rina Lee tsaka si Richel Albelda? Opo, magandang gabi po. Ako po si Richard po. Opo. Ma'am, sino po si Rina Lee? Opo, siya po si Richel. Kayo po si Rina Lee po. Sir, magandang umaga po. Sino po si Marianito po? Marianito Albelda. Sir, magandang umaga po. Ako po, sir, si Richard sa QTV11 po sa reunion. Sila na nga kaya ang mga anak na hinahanap ni Tatay Domingo. Sa mga magkahiwalay na lugar sa Luzon, nahagilap namin ang mga anak ni Mang Domingo. Magkahalong pananabik at galit ang nararamdaman ng magkakapatid sa amang nang iwan at tumalikod sa kanila. Sina Rina Lee at Richel, ang mga anak ni Tatay Domingo sa pangalawa niyang asawa. Kwento ng magkapatid, paslit pa raw sila nung naghiwalay ang kanilang mga magulang. Kasi nung nagkahiwalay sila, 5 years old pa lang ako. Tapos, nung wala na talaga. Wala namang kinikwento kasi nun si nanay sa amin eh. Basta ang alam ko lang, nagkahiwalay sila, wala silang away, walang kung ano man. Muli raw nag-asawa ang kanilang ina, kaya't ang nangyari, inihabilin sila nito sa kanilang lola para doon maalagaan. At kahit nariyan daw ang kanilang lola na taus-pusong nag-aruga sa kanila, hindi pa rin nila napigilang magrebelde. Barkada, yung natuto kong uminom, manigarilyo, lahat ng ginagawa ko, yung ginagawa ng isang dalaga na sa bahay, hindi ako pumipirmi sa bahay. Paglalahad ni Rina Lee at Richel, may galit raw sila sa kanilang ama. Hindi raw nila lubos maisip kung bakit at paano sila natiis ng kanilang ama sa loob ng napakahabang panahon. Sa school, ito isipin na, minsan makikita mo yung mga klase mo, yung mga tatay na naghahatid. Yun ang parang kinasasama ng loob ko. Mahirap po talaga. Kasi lahat ng mararanasan mo eh. Lahat ng hirap eh. Bali, isipin mo nun. Isipin mo yung wala magulang mo. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita. Parang ang daming kulang. Ang daming kulang sa sarili mo. Iniisip mo. Siguro kung buo yung pamilya namin, maayos lahat. Pero wala eh. Ang dami kong hinahanap. Parang kulang pa rin. Ang daming masakit sa loob. Hindi ko malabas. Sa matagal naming pakikipagkwentuhan sa magkapatid, nalaman naming minsan na palang nagpakita sa kanila si Tatay Domingo. May sumalubong sa akin na kapitbahay namin. Sabi, andyan yung tatay mo. Akala ko yung tatay ko, yung stepfather ko, kasi nakalakihan ko yung stepfather ko eh. Sabi ko, siyempre ka akong tatrabaho. Sabi niya, hindi, yung tunay mo, yung tatay mo.
Sa unang pagharap ni Richelle at ng kanyang ama, wala raw kasing lamig ang naging pakikitungo niya rito. Sabi niya, kamusta ka na? Sabi sa akin. Ganun, binaliwala ako. Kasi nga, kasi masama loob ko sa kanya. Samantalang si Rinalyn naman, ngayon bilang isang ina, araw-araw na ipinapangako ni Rinalyn sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang sapitin ng kanyang mga anak ang nangyari sa kanila ng kanyang kapatid. Naiisip din daw niya madalas kung ano kaya ang naging takbo ng kanilang buhay kung hindi sila inabandona ng kanilang ama. Mas masaya siguro, mas madali yung buhay para sa amin. Hindi yung katulad nito na magulo sa isip, masakit sa loob. Siguro kung buo, baka ngayon mas maganda pa yung buhay namin. Pero kahit papano, siguro yung nangyari sa amin, nagpapalakas din sa amin. Kaya tuloy pa rin yung buhay namin ngayon, magkapatid, kahit walang magulang. Sa kabilang dako, ito naman ang uniko iho at panganay na anak ni Tatay Domingo, si Marianito. Dati yung pumapasyal siya dito, naka-kutsi daw, saka naka-Amerikana, mga bibigating mahaling mga gamit. Tapos nagpakasal sila ng nanay ko. Ngayon, nung natapos silang kumasal, inuwi niya sa Maynila. Sa kanya raw pagkakaintindi, kahirapan sa buhay sa Maynila ang nag-udyok sa kanyang ina para umuwi sa probinsya. Kaya ang nanay ko biglang nakapag-isip na uwi na lang dito dahil hindi niya mapakain ng nanay ko. At kapareho ng sinabi sa amin ni Tatay Domingo, ikwinento ni Marianito na hindi na nga muling nagkita pa ang kanyang mga magulang mula nung araw na yon, ni hindi raw siya nasilayan ng kanyang ama noong siya'y iluwal sa mundo. Subalit ang hindi raw lubos na naunawaan at napaniwalaan ni Marianito ay ang madalas daw sabihin sa kanya ng kanyang lolo't lola na matagal na raw patay ang kanyang ama. Buhay man o patay, galit daw ang naghari sa puso ni Marianito noon. Dati pag papasama ko sa mga kaibigan ko, pag nag-uusap kami, Tre, pag nakita mo ang tatay mo, anong gagawin mo sa kanya? Iyakapin mo. Papatayin ko yun, kahit sarapan niya, yun lang ang katiran ko dati. Dahil niloko yan nanay ko, yun lang katiran ko. Hanggang nagbago ang lahat nung yumao ang kanyang ina. Ang lahat ng galit sa puso ni Marianito, tila ba napalitan ng pagpapatawad. Namatay ng nanay ko yun. Parang gusto ko na talaga siyang makita. Dahil wala na yung lula't lola ko na dinadahingan ko ng problema, yung nanay ko. Yun, kaya gusto ko rin makita. Lalo na nung malapit ng mamatay yung nanay ko, nung nakahiga na lang. Yun, lagi kong pinapanalangin na sana dumating man siya. Hindi ko naman alam yung bahay nila, kahit tawagin ko man lang siya. Wala, kahit anong klaseng dasal, hindi nagawi dito. Hindi na raw umaasa si Marianito na magkukrus pa ang landas nila ng kanyang ama. Talagang nawalan na sir. Kung di kayo dumating dito, talagang nawalan na ako ng pag-asa. Kung wala lang tumawag sa pinsan ko. Nabigla nga ako sir nung biglang may tumawag. Buhay pa pala ako. Sila may nasa magkaibang sulok ng mundo. Iisa lang ang nilalaman ng puso nina Marianito, Rinalyn at Richelle. Tay, kung saan ka man naroon, nandito na ako. Ako yung anak nyo dito sa San Nicolas sa Colonion. Sana magkita na tayo para makita ko naman kayo ng lubusan. Pa, kung nasaan ka man, andito kami ng mga anak mo, si ate. Namimiss ka na namin. Sana magpakita ka. Kasi tagal na natin hindi nagkikita. Miss na miss ka na namin ni ate.
pa kung nasan ka man ngayon. Kung hindi man tayo nagkita ng matagal na panahon. Alam ko, siguro nagsisisi na rin kayo ngayon kung bakit niyo kami iniwan. Pero sa totoo lang po, masama talaga loob ko sa inyo. Dahil hindi niyo man lang sinabi sa amin kung bakit. Hindi niyo man lang sinabi sa amin kung bakit niyo kami iniwan. Gusto ko lang po malaman kung bakit. Hanggang ngayon po, ang dami-daming kulang sa pagkatao ko na hindi ko alam. Ito na rin ang pagkakataon ni Tatay Domingo na aminin sa kanyang mga anak ang isang mahalagang bagay tungkol sa kanyang sarili. Aminin ko na sa inyo na matagal ko na inililihim sa inyo nito na ako isang gay na ama ninyo. Sa nakatakdang pagkikita ni Mang Domingo at ng kanyang mga anak na sina Rinalyn at Richel, paano kaya nila tatanggapin ang lihim sa likod ng pagkatao ng kanilang padre de pamilya? Kinabukasan, binalikan namin si Tatay Domingo. Kasama ang kanyang pamangkin na si June, sinabihan namin silang pupunta kami ng Marilao, Bulacan. Maramdaman ko, makikita ko. Bakit po? Ano po bang pakiramdam po ngayon? Para bang nakuha na sa lukso ng dugo. So pakiramdam niyo po na magkikita po kayo ngayon? Maramdaman ko, makikita ko. Samantala, sinundo na rin namin sina Rinalyn at Richel, kasama ang kanilang lola, tiyahin at mga anak. Hindi nila alam sa araw na ito, matutuldukan na ang pananabik nila sa isa't isa. Lagi! Uuwi na ka. Tagal mo hindi nagpakita. 7 years kasi umuwi na ako ng probinsya. Hindi mo naman nga nakita yung mga apo mo. Nang lumapit ako sa dito sa para nakita ko lang kayo vlog ko eh. Kamusta ka naman? Ito, malapit na. Kaya inano ko na kayo. Nakita ko kayo. Si ate, oh. Ate. Sawa mo? Trabaho po. Ano pa? Kamusta po? Lumapit lang ako dito. Itong bunso ko. Lumapit ako dito sa anong tawag ito, reunion. Pag makita kayo. Bakit ang tagal mo hindi nagpakita sa amin? Yun na nga. Hindi ako nagpaaral sa iyo na walis ako doon. Umuwi ako ng probinsya. Kaya, ngayon parang naramdaman ko na malapit na ako. Gusto ko sana hanapin kayo lahat para malaman niyo na kung ano man mangyari sa akin na alam niyo pupuntaan.
Nahiya naman ako pumunta sa inyo. Dahil sa... ka, anak mo. Lalo na hindi ko kayo napalaki. Kaya mama kayo lumaki eh. Kaya isa ko yung nahiya ako lumapit sa inyo. Sabihin na niyo sa akin ba? Rubat niyo sa akin kung ano man ang pagkakamali ko sa inyo. Tatanggapin ko lahat. Maligaya po ako. Hindi pa man dumating ng Pasko, balang pamasko nagkita-kita kami. Ang magkapatid na Rinaldi at Richelle, tila ba nabunutan naman ng tinik sa dibdib. Saya, parang yung galit ko sa kanya biglang nawala. Kasi kahit pa paano, narinig ko yung pagpapaliwanag niya na gano'n. Sobrang saya ko. Ayun, nagkita na kami. Masaya. Kasi gumawa siya ng paraan makita kami, pero ngayon nandito siya. Talagang ginawa ko kung talaga kahit na nagpakaya ako sa mga taong lalapitan ko para lang matupad nga makita ko kayong muli. Ito na rin ang pagkakataon ni Tatay Domingo na aminin sa kanyang mga anak ang isang mahalagang bagay tungkol sa kanyang sarili. Aminin ko na sa inyo na matagal ko na inilihim sa inyo nito na ako isang gay na ama ninyo. Maliwanag na sa amin ni Luna yun. Maliwanag na sa amin ni Luna yung matagal na. Hindi naman namin yung kinakahiya eh. Gusto na sana namin yung maranasan namin yung pag-aaruga mo kahit gano'n ka. Hindi rin ako nagdadalang hiya rin ako sa inyo dahil yun na nga, isa na nga yung kinaya kong nilihim ko sa inyo. Tanggap naman namin yun eh. Kinagabihan, isinama namin sila sa isa pang biyahe na siyang kukumpleto sa kanilang mag-anak. Ang pangalan niya tayo? Domingo Albelda. Ang asawa ni Rizal. Opo. Ito ang anak niya. Matapos ang madamdaming pagkikita ni Mang Domingo at ng kanyang mga anak na babae, ang kanyang uniko iho na panganay, ang sunod namang haharap sa mga katotohanan tungkol sa amang nang iwan sa kanila. Si Tatay Domingo, umapaw ang ligaya sa pagkikita nila ng kanyang mga anak na babae. Ang magkapatid na Rinaldi at Richelle, tila ba nabunutan naman ng tinik sa dibdib. Masaya. Kasi gumawa siya ng paraan makita kami, pero ngayon nandito siya. Isinama namin sila sa isa pang biyahe na siyang kukumpleto sa kanilang mag-anak. Dinala namin si Tatay Domingo sa isang resort sa La Union. Dito kasi namin itinakda ang pagkikita ni Tatay Domingo at ng kanyang panganay na si Marianito. Ang pangalan niya tayo? Domingo Albelda. Ang asawa ni Rizal. Opo. Ito ang anak niya. Ang tagal mo naman ako talaga pinag-isiyan yun. Kita ka. Jesus ko. Talagang ano na Panginoon. Ikaw, kita ko na. Kahit man mo makita ang mata ko. Ngayon, andala ako, Panginoon ko. At ngayon nyo lang ang nanak ka. Matagal na panahon na nak. Ngunit wala man akong sapat na hanapin kita nung akong kapira-pira. Ngayon kayo, nagpapasalamat talaga ako ngayon. Nagkita tayo, kahit man ako manigit na handa na ako. Nagkita kita. Sinong kasama
Ibinunyag na rin ni Tatay Domingo ang kanyang sikreto sa kanyang panganay na anak. Noong araw na panahon na nililihim ko sa nanay mo, ngayon ko sasabihin sa iyo, ang iyong isang ama ay isang gay. Isang gay. Bakla. Kaya sabi na signal pagkabakla ko, hindi ko tatanggapin. Yun rin ang sabi nila sa akin, yung kilos bakla. Tanggapin niyo ako bilang isang ama. Tanggap ko kayo. Hindi, naghahanap din ako sa inyo. Ang pagtanggap na matagal nang inaasam ni Tatay Domingo, natagpuan na rin niya sa kanyang mga anak. Ito si Renali. Ito yung bunso, si Richelle. Si Tatay Domingo, buong tapang na inilantad ang kanyang sarili at umamin sa lahat ng mga pagkakamali niya bilang isang asawa at ama. Madalas, iniisip nating imposible nang makatanggap ng kapatawaran sa mga mabibigat na kasalanang nagawa natin. Pero habang may buhay, talagang may pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinilog sa aming programa. Si Lorenzo Belen, 30 years old, 5'3" ang taas, medyo mataba at maputi. Huling nakita May 18, 2009 sa Lipa, Batangas City. Si Domeng Garcia, 66 years old, 5'8" ang taas, kulot at may Alzheimer's disease. Si Rosenda Salisi, 55 years old, may nunal sa ibabang bahagi ng baba at may demensya. Huling nakita sa Pier 8, Manila. Si Alfredo Correa, 79 years old, 5'7" ang taas, maputi ang buhok at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa Tejeros, Makati City. Si Conrado Rances, 73 years old, may Alzheimer's disease. Huling nakita November 23, 2008 sa Dalandanan, Valenzuela City. Si Ernesto Magtibay, 43 years old, may tattoo sa dibdib at braso. Huling nakita October 30, 2008 sa San Miguel 1, Dasmariñas, Cavite. Si Jesus Rodriguez, 55 years old, 5'3" ang taas at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita November 20, 2008 sa Alabang, Muntinlupa City. Si Felipe Sulana, may peklat sa braso at may kapansanan sa pandinig. Huling nakita sa Kalawaan, Pasig City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 446 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tsakhong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.